Yo, check. Kamusta? Sana ayos naman lahat, no? So, ngayon, ang i-discuss ko is yung basics naman. So, ano ba yung mga basics ng pagkakape? So, syempre, pinakauna is yung beans. Ano ba yung mga variants ng beans? So, sa pagkakaalam ko, may 4 lang naman na variants ng beans, which is yung Robusta, Arabica, Excelsa, tsaka Liberica. So, ayun, sobrang blessed nung bansa natin kasi isa tayo sa mga bansa na kaya mag-produce ng 4 na variety ng beans ng kape. So, rare kasi yung Liberica, and yung Excelsa naman is ang basa ko is parang merong bagong research na na siya, variant, under siya sa variant ng Liberica. So meron akong dalawang beans dito, yung Robusta tsaka yung Arabica. Papakita ko lang yung difference nila in shape and size. Tapos yun nga, discuss din natin yung differences nila, kung ano ba yung mga strength and weaknesses nila. So ang kasi kapag pinag-compare ko yung mga bagay-bagay dati, ang nangyayari sa akin is pag pinag-compare ko sila or yung mga bagay na kumbaga ang paso sa akin is parang pinag-compare ko sila para makita ko yung flaws nila, hindi yung kung ano ba yung uniqueness nila or kung ano ba yung strength or weakness nila. So yun, kumbaga isang magandang realization sa akin yun, na if may pinag-compare ako ng isang bagay, dapat hindi ko sila dapat hindi ko yun ginagawa para lang ma-expose kung ano yung pangit or kung magkaroon ako ng bias dun sa dalawang bagay na pinag-comparahan ko. Siguro magandang note dun is yung kaya mo sila pinag-compare para malaman mo kung ano yung strength and weaknesses nila, tapos maximize natin kung saan ba sila dapat gamitin, baga ma-appreciate natin or mas ma-appreciate natin yung uniqueness and yung beauty ng bagay na yan. So yan, ipapakita ko yung dalawang beans. Sayang wala kasi akong Liberica, tsaka wala akong Excelsa. So dalawang beans lang yung meron ako, pero kasama na din natin sa discussion yung Liberica tsaka yung Excelsa. Yan, so switch ko lang yung camera. So yun, yung nasa kaliwa, ayan yung Arabica. Tapos yung nasa kanan, siya naman yung Robusta. So ang pagkakaalam ko lang naman kasi talaga na difference itong dalawa is bukod sa shape and size nila, syempre yung taste nila, tapos kung ano ba yung characteristic nila. Si Arabica kasi siya, kumbaga sa lahat ng variants, ito yung widely available. So siya yung madalas na kinukonsume natin sa mga coffee shops, ganyan. Pero may mga shops din naman na gagamit ng espresso nila pero blended na. So may percent ng Arabica, may percent din ng Robusta. So yun, si Arabica, siya yung may mataas ng acidity pero low in caffeine siya. And with regards din naman sa taste niya, smoother siya compare kay Robusta. Kumbaga hindi siya overwhelming sa lasa. Tapos ito naman si Robusta, high in caffeine siya, tapos low in acidity siya. Tapos yung taste naman niya is mas bolder siya, so mas strong in taste siya.
yun nga, ah, para kumbaga sa akin, since yun nga yung characteristic nila. So for brew method siguro, mas okay para sa akin na gamitin sa mga parang basic brews si Arabica. Yan, kumbaga sa pour over, sa mga AeroPress, sa brewed coffee, tapos sa cold brew. So para sa akin, hindi ko sinasuggest na gamitin sa cold brew yung pure Arabica, yung pure na Robusta, kasi syempre high in caffeine siya eh. Tapos pagka tayo na tawag dito, nagko-cold brew kasi tayo, mas na-emphasize ni cold brew process yung caffeine. So yun nga, kumbaga pagka mataas na yung caffeine na gamit mo na beans, tapos ganun pa yung magiging process mo or yung brewing method mo, parang mata times to siya eh. Yun, bali kay Robusta naman, sa akin okay din siya i-brew sa mga basic brews tulad ng French press, pour overs, AeroPress. Yan, okay din yan, lalong lalo na pagka trip nyo yung medyo straightforward tsaka strong in taste. Panalo yan. Kunwari medyo busy kayo ngayong araw, madami kayong gawin, tas kailangan yung kumarga ng extra na lakas. Yan, pwede yan. Natural na yan, pang boost ng strength, kasi ma-caffeine nga siya, tsaka yung lasa pa lang talaga niya, matik magigising ka talaga dyan. So yun, naman yung parehong beans na yan, solid din naman talaga. Yun nga, at least diba, kahit pa paano meron tayong idea kung ano ba talaga yung trip natin na gamitin, or ano ba yung fit sa atin para sa araw natin. Pag gusto natin ng medyo light lang, medyo chill lang, ganyan, oxy Arabica. Pero pag yun nga, busy day, mas okay para sa akin si Robusta, kasi meron siyang bibigay sa'yo na extra kick. Yun lang. So yan, iikot lang natin yung camera. So yun, ang size ni Arabica is para siyang oval. Tapos si Robusta naman, siya, rounded, na mas smaller in size kay Arabica. And nung nakita ko si Liberica at si Excelsa, si Liberica naman para siyang Arabica din, pero siya mas malaki lang siya ng konti, tas matulis yung dalawang dulo niya, so sharp yung edges niya. Tapos si Excelsa naman, lang siya, mas maliit siya ng konti kay Robusta, tapos siya, mas rounded siya, so mas bilog siya. Tapos ang pagkakaalam ko, ang Robusta is yun yung ginagamit sa mga barako. Pero recently ko lang nalaman na Liberica pala yung majority na variety ng mga barako. So yun, ang pagkakaalala ko ng mga notes ni Barako is sobrang earthy, tapos siya nutty siya, parang kang kumakain ng ng peanut butter pag nakatikim ka ng authentic na Barako. Ang sarap talaga, goods na goods. Tapos yun lang naman, si Liberica din yung variety na sa apat na to, well, parang tatlo, kasi nga based sa bagong research, si Liberica and Excelsa is pareho lang naman sila ng variety.
So, sila yung may pinakamababang caffeine when it comes sa mga beans na pinagko-compare natin. So, yun, para sa akin, sa mga pang pour over talaga, okay si Arabica, no? Kasi parang nasa kanya yung balance eh. Pero meron din naman mga Robusta na sobrang sasarap din na i-pour over. May mga graded din tayo, mga beans na galing or local beans na matataas din yung grade. So pang international yung grade ng beans or yung quality na po-produce natin dito sa bansa natin. So yun lang naman, kailangan lang natin malaman na sino ba yung mas mataas sa acid, sino ba yung mas mataas sa caffeine. Syempre, health-wise, diba? Pagka iwas ka sa masyadong mataas na acidity, makakapili ka kung ano bang beans yung gagamitin mo muna. Tapos, syempre, kung paano mo din siya gagamitin, kung paano mo siya i-brew, makakapag-ano ka din, kumbaga may isip mo din na ito ang Robusta medyo mataas siya sa caffeine, so pagka i-cold brew mo siya, so medyo high risk siya ng palpitation kasi nga brewing through time si cold brew, kaya mas na-emphasize yung caffeine niya. So kumbaga mas mas nabuburo siya ng mas maganda. So yung flavor niya mas na-juice out talaga. So yun lang naman siguro. Again, disclaimer lang, di naman ako professional na barista, or di ako professional na nagtuturo ng mga ganitong bagay. Ano lang ako, coffee enthusiast lang ako, tapos home brewer. Ang mga sinishare ko is yung based lang din sa knowledge ko. Yan nga. So, yun naman yung beauty ng ganito eh, di ba? Tututo tayo sa isa't isa. Tapos talaga, merong or hindi mawawala yung room for improvement or room for knowledge, kumbaga. So, ayun lang. Sana na-enjoy nyo yung discussion. Basic lang naman. Tapos siguro pagka na-equip pa ako ng mga madaming information, pwede tayong magdagdag ng mga discussion with regards sa mga beans, kasi malalim pa to eh. Kumbaga, pag tinignan mo nga yung nasa packaging, 'di ba? Meron siyang variety, meron siyang process, tapos yung elevation. So, pwede na natin siyang i-discuss sa mga susunod na videos. Tapos, siguro yung next naman ito, since kahit pa paano na-discuss na natin yung mga beans, siguro yung grind size naman, para makapag-start na tayo sa brewing equipments, kung ano ba yung mga gagamitin natin. So, focus tayo parang one equipment per video, para syempre mo-focus yung information dun sa equipment na gagamitin natin. Tapos sa huli siguro ilatag natin yung differences. Kumbaga, gagamit tayo ng isang beans, tapos iba't ibang method, tapos subukan kong i-explain kung ano ba yung observation ko. So yun lang naman. Likewise, ganun din man talaga, may mga positive, negative pa din. So yun, kumbaga may positive yung beans na Arabica, tapos may positive din sa beans ng Robusta. Tapos hindi naman pwedeng puro positive lang, di ba? Parang meron din silang or may makikitaan ka pa din sa kanilang negative, pero naman yun, normal naman yun.
So yun, end na tayo ng video. Salamat, sana nag-enjoy kayo, and yun, ingat palagi.